Hi guys! Good news! Tinutukan ngayon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at private sector at maging ng Korean government ang pagpapaunlad upang mas magiging high-tech ang renewable energy ng Pilipinas. At kabilang nga dito ang bagong proyekto na floating solar energy at carbon neutral rails ng Pilipinas. Itinutulak ang pagpapaunlad ng renewable energy sa Pilipinas. Ang mga opisyal mula sa Climate Change Commission at Global Green Growth Institute ay nag-post para sa isang larawan matapos ang isang pagpupulong sa larawang walang nakasaad na petsa. Pinangunahan ng CCC at GGGI ang mga pagsisikap na mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy sa Pilipinas sa pamamagitan ng dalawang makabago at inobatibong proyekto ukol sa floating solar at carbon neutral na mga release ng tren na sinusuportahan ng Korea Green New Deal Trust Fund. Pinalakas ng Climate Change Commission at Global Green Growth Institute ang kanilang mga hakbang upang mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy sa bansa sa pamamagitan ng dalawang inobatibong inisyatibo floating solar at carbon neutral na mga riles. Kabilang sa mga proyekto ang Advancing Renewable Energy Through Floating Solar Photovoltaics or FPV at Towards Carbon Neutral Rails, Enhancing Environmental Sustainability of the Philippines National Railways na pinunduhan sa ilalim ng Korea Green New Deal Trust Fund ng Ministry of Economy and Finance ng Republika ng Korea. Sa isang press release noong Sabado, sinabi ng CCC na ang mga proyektong ito ay bahagi ng estratehiya ng bansa tungo sa isang matatag sa klima at sustainableng hinaharap. Sa malapit na pakikipag-ugnayan sa CCC, sinusuportahan ng GGGI ang pagpapalaganap ng climate awareness, koordinasyon ng mga stakeholder at pagpapalakas ng kapasidad para sa international na carbon trading sa ilalim ng Artikulo 6 ng Paris Agreement. Ginagampanan ng CCC ang sentral na papel upang masigurong tugma ang mga proyektong ito sa mga pambansang layunin ukol sa klima sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensyang tulad ng Department of Energy, Department of Transportation DOTR at National Irrigation Administration NIA. Sa mga nagdaang linggo, nagsagawa na ng mga hakbang ang CCC at GGGI upang isulong ang mga proyekto sa pamamagitan ng serye ng mga high-level na pagpupulong at aktibidad sa mga field. Noong Abril 29, idinaos ang forum ng Renewable Energy Integration and Climate Governance na dinaluhan ng mga pangunahing stakeholder mula sa mga ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang mga estratehiya para sa paggamit ng renewable energy at pamamahala sa klima. Kinabukasan, nagkaroon ng koordinasyon meeting sa Commissioner's Room ng CCC para plantsahin ang mga plano sa implementasyon at mga istruktura ng pondo. Noong Hunyo 5, nakipagpulong ang GGGI at CCC sa Dam Planning and Design Engineer ng NIA upang pag-aralan ang posibilidad ng floating solar sa mga pasilidad ng irigasyon sa bansa. Sinundan ito ng isang on-site assessment sa Bustos Dam sa Bulacan noong Hunyo 10 kung saan isinasagawa ang technical evaluation ng mga kupunan mula sa GGGI, CCC at NIA sa tulong ng NIA Region 3 officials. Sa parehong araw, nagkaroon din ng courtesy visits sa mga lokal na pamahalaan ng Bustos at San Rafael, Bulacan at matagumpay na nakakuha ng suporta mula sa mga pinuno ng komunidad. Kasabay nito, nagkaroon ng pagpupulong kasama ang Renewable Energy Management Bureau ng DOE upang talakayin ang mga insentibo, parehong fiskal at non-fiskal para sa mga developer ng renewable energy na nagpatibay sa matibay na suporta ng DOE para sa proyekto. Nakipagpulong rin ang GGGI kay Philippine National Railways PNR
Chairperson Michael Ted Macapagal at DOTR Assistant Secretary Michelle De Vera upang itulak ang transisyon patungo sa carbon neutral na transportasyon ng tren. Isang strategic planning session na pinangunahan ni Commissioner Albert de la Cruz sa tanggapan ng CCC noong Hunyo, ang muling nagpapatibay sa institutional na suporta para sa tagumpay ng dalawang proyekto. Nagbibigay ang GGGI ng buong teknikal na suporta, kabilang ang landscape analysis, konsultasyon sa mga stakeholder, pre-feasibility studies, financial modeling at mga aktibidad sa pagpapalakas ng kapasidad. Layunin ng mga ito na maglatag ng matatag na pundasyon para sa integrasyon ng renewable energy at palakasin ang pandaigdigang pamumuno ng Pilipinas sa usaping pangklima. Lubos kaming nagpapasalamat sa natatanging pamumuno ng CCC at sa aktibong pakikipagtulungan ng ating mga pambansa at lokal na stakeholder. Ayon pa kay Kyung Namshin ng GGGI. Ang mga proyektong ito ay malaking hakbang tungo sa isang climate smart ng Pilipinas na lubos na naaayon sa ating mga layunin sa pandaigdigang sustainabling pag-unlad. Ayon naman kay De La Cruz, ang mahalagang pakikipagtulungan ng GGGI ay nagpapalakas sa walang patid na dedikasyon ng komisyon sa pagpapalaganap ng climate action sa lahat ng sektor. Tiniyak nitong ang mga makabagong proyekto ng renewable energy ay direktang makatulong sa pagkakaroon ng matatag at sustainableng kinabukasan para sa bawat Pilipino. Dagdag pa niya. Patuloy na makikipagtulungan ang CCC sa mga pribadong sektor, lokal na pamahalaan at mga kaagapay sa pag-unlad upang bumuo ng isang mas luntiang, ligtas at matatag na Pilipinas.